Ang isip ng tao ay madalas na gumagana na parang isang rear-view mirror, mas nakatuon tayo sa pinanggalingan kaysa sa kalsadang nasa harap natin. Ang ganitong siklo ay hindi lamang nakakapagod, kundi may malalim na epekto sa kung paano natin hinaharap ang bawat bagong araw. Narito ang ilang punto kung bakit madalas tayong nakakulong sa ganitong kaisipan at kung paano ito tinitingnan mula sa perspektibo ng logika at realidad. Una, ang replay loop ng isipan. Kapag iniisip natin ang mga desisyon na sana ay hindi natin ginawa, sinusubukan nating lutesin ang isang problema na wala na sa ating kontrol. Ang pagsisisi ay isang anyo ng pag-aayos sa nakaraan, ngunit dahil ang nakaraan ay tapos na, ang enerhiyang ito ay nauuwi lamang sa stress. Ikalawa, ang bigat ng mga salita. Ang mga salitang narinig natin na bumagabag sa puso, ay madalas nating hinahayaang manatili sa ating kasalukuyan. Sa madaling salita, binibigyan natin ng kapangyarihan ang mga nakaraang boses na diktahan ang ating pakiramdam sa bawat paggising sa umaga. Ikatlo, ang ilusyon ng kung mauulit lang. Madali ang maging matalino pagkatapos ng pangyayari, hindsight bias. Iniisip natin na kung mauulit ang pagkakataon, iba ang gagawin natin. Ngunit ang katotohanan, ginawa natin ang desisyong iyon base sa kaalaman at emosyon na mayroon tayo sa sandaling iyon. Kung ikaw ay interesado sa mga ganitong uri ng content, ikaw ay nasa tamang channel sapagkat ang channel na ito ay sadyang binuo para maglahad ng mga bagong konsepto at pilosopiyang madalas ay naikukubli sa marami, partikular na dito sa ating bansa. Bakit ang bagong kwago? Dahil ang bawat diskurso rito ay tila bago sa pandinig, ngunit huwag magkakamali, bagaman bago, ang mga kaisipang masusumpungan mo rito ay nakaugat sa katotohanan at lubos na praktikal. Ang aming misyon, bagong mindset, tulungan kang makawala sa nakasanayan. Iwas sa cliché, nilalayuan namin ang mga gasgas na payo na wala namang naibibigay na halaga. Kritikal na pag-iisip, hamunin ang iyong mga nakagisnang pananaw sa buhay. Kaya naman, kung handa ka ng gisingin ang iyong kuryusidad, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Samahan mo ako sa pagtuklas ng mga katotohanang magpapabago sa iyong perspektiba. Ang bilangguan ng pagsisisi at ang reality ng kasalukuyan. Kahit gaano pa kasukdulan ang bigat ng ating pagsisisi sa mga bagay na naganap sa nakaraan, may isang malamig at matigas na katotohanan na dapat nating harapin, wala na tayong kapangyarihang baguhin ang kahit isang segundo ng kahapon. Ang pagsisisi, gaano man ito katindi, ay hindi kailanman magsisilbing time machine na magtutuwid sa ating mga maling desisyon. Una, ang pagsisisi bilang aral, hindi bilang tirahan. Ang tunay na silbi ng pagsisisi ay hindi para pahirapan tayo, kundi para magsilbing isang matalas na paalala. Sa halip na ikulong tayo sa lungkot, dapat itong maging babala sa ating kasalukuyan. Kapag dumating ang mga katulad na pagkakataon o hamon, ang mga aral mula sa ating pagkakamali ang magsisilbing gabay upang hindi na natin maulit ang parehong senaryo. Ang nakaraan ay dapat na maging paaralan, hindi bilangguan. Ikalawa, ang nakaw na enerhiya. Ang bawat minuto na ginugugol natin sa pagtira sa kahapon ay nakaw na enerhiya mula sa ating kasalukuyan. Ang mental at emosyonal na lakas na nauubos sa pag-iisip ng mga sana, at kung sakali ay enerhiyang sana ay nagagamit natin para ayusin ang mga bagay na nasa harap natin mismo. Sa pagtuon sa nakaraan, pinababayaan nating mabulok ang mga oportunidad na maaari nating hawakan ngayon. Ikatlo, ang nakamamatay na stress. Hindi biro ang epekto ng emosyonal na bagahe sa ating pisikal na kalusugan. Ang stress na dulot ng hindi pagtanggap sa nakaraan ay unti-unting kumikitil sa sigla ng isang tao. Maraming tao ang huminto na sa tunay na pagkabuhay, bagamat humihinga pa sila. Ang kanilang puso at isip ay nabaon na sa mga pangyayaring hindi na nila mapalitan. Ang hindi pagtanggap sa realidad ng kahapon ay nagiging hadlang upang mabuo ang isang mas maayos na bukas. Ang realidad ng pagkakamali, ang buhay bilang isang proseso ng pag-aayos.
Dapat nating tanggapin ang isang pundasyong katotohanan, ang buhay ay hindi idinisenyo upang maging perpekto. Ang pagkakamali ay hindi isang aksidente, ito ay isang garantiya. Sa sandaling tanggapin natin na tayo ay magkakamali at magkakamali, doon lamang tayo magkakaroon ng kalayaang kumilos ng walang takot. Una, ang ilusyon ng pagiging espesyal. Huwag mong hilingin na sana ay hindi ka na magkamali kailanman. Hindi ka espesyal para maligtas sa batas ng kalikasan at karanasan. Lahat ng tao, mula sa pinakamaliit na manggagawa hanggang sa pinakasikat na lider, ay dumaan sa pagkukulang. Maging ang mga pinakamatagumpay na negosyante sa mundo ay hindi binuo ang kanilang imperyo sa isang subok lang, marami sa kanila ang dumaan sa serye ng pagkalugi at pagsasara bago nila nakuha ang tamang formula. Ang pagkakamali ay hindi tanda ng kahinaan, kundi tanda na ikaw ay sumusubok. Ikalawa, ang buhay bilang trial and error. Ang realidad ay isa lamang malaking laboratorio ng trial and error. Bihira, o halos imposible, na makuha ang isang bagay ng perpekto sa unang bagsakan. Ang buhay ay binubuo ng mga serye ng maling hakbang na kailangang ayusin, itama, at muling subukan. Magkakamali ka, aayusin mo ang iyong diskarte, magkakamali ka muli, at muli mo itong itatama hanggang sa ang iyong gawa ay maging mahusay o katanggap-tanggap na. Ikatlo, ang tunay na kahulugan ng karanasan. Madalas nating sabihin na, experience is the best teacher. Ngunit ang karanasan ay hindi nagmumula sa mga sandaling naging tama tayo agad. Nagmumula ito sa mga sandaling tayo ay nagkulang at natutong bumangon. Ang bawat araw ay isang pagkakataon para matuto dahil ang bawat araw ay nagdadala ng sarili nitong mga hamon at pagkakamali. Kung hindi ka nagkakamali, malamang ay hindi ka lumalago. Ikaapat, pagyakap sa pagkukulang. Sa halip na katakutin ng pagkakamali, gamitin ito bilang kumpas o navigation tool. Ang pagkakamali ang nagsasabi sa iyo kung aling daan ang hindi dapat balikan at kung aling anggulo ang dapat panglinisin. Ang layunin ng buhay ay hindi ang maging walang kapintasan, kundi ang maging mas mahusay kaysa sa ating bersyon kahapon sa pamamagitan ng patuloy na pag-aayos sa mga bitak ng ating karanasan. Ang kahapon ay hindi mo na responsibilidad. May mga bagay sa buhay na kailangang iwanan upang magkaroon ng puwang ang mga bagay na dapat simulan. Isang mahalagang prinsipyo ang dapat nating itanim sa ating isipan, ang iyong kahapon ay hindi mo na responsibilidad, ang iyong tungkulin ay nasa kasalukuyan. Ang aral mula sa Mateo Kapitulo 8. Upang mas maunawaan ito, sulyapan natin ang isang tagpo sa ministeryo ni Jesus na matatagpuan sa Mateo Kapitulo 8 versikulo 21 at 22. Isang alagad ang lumapit sa kanya at nakiusap, Panginoon, pahintulutan po muna ninyo akong umuwi upang ilibing ang aking ama. Sa unang tingin, ang tugon ni Jesus ay tila napaka-insensitive o walang pakiramdam, sumunod ka sa akin, at pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Ngunit kung susuriin nating mabuti gamit ang tamang pangunawa, ang itinuturo dito ay hindi kawalan ng paggalang sa pamilya, kundi ang pagpili sa buhay kaysa sa kamatayan. Ang kahapon bilang patay. Ang nakaraan, ang iyong mga pagkakamali, ang mga sakit na naranasan, at ang mga desisyong hindi na mababago, ay maituturing na patay. Wala na itong hininga, wala na itong buhay, at wala na itong kakayahang magbunga ng bago. Kapag sinabi nating, hayaan mong ilibing ng kahapon ang kanyang sariling kahapon, ibig nating sabihin ay tapos na ang iyong obligasyon sa mga bagay na naganap na. Hindi mo trabaho na muling buhayin ang mga pangyayaring wala na. Ang pagpilit na bitbitin ng bangkay ng iyong nakaraan ay nagpapabagal lamang sa iyong paglakad tungo sa iyong hinaharap. Bakit hindi mo na ito responsibilidad? Una, tapos na ang transaksyon, ang kahapon ay isang tapos na kabanata. Anumang pagsisisi o pait ang naroon ay hindi na nangangailangan ng iyong aksyon dahil lumipas na ang oras para dito. Ikalawa, limitado ang iyong enerhiya, mayroon ka lamang sapat na lakas para sa mga hamon ng ngayon. Kung gagamitin mo ang iyong lakas sa pag-aalaga sa mga patay na alaala,
mawawalan ka ng kakayahang harapin ang mga buhay na pagkakataon sa iyong harapan. Ikatlo, ang responsibilidad ay nasa pagpili. Ang tunay mong responsibilidad ay ang pagtugon, responsibility, sa kung ano ang itatawag sa iyo sa kasalukuyan. Katulad ng alagad sa kwento, ang tawag ay ang sumunod at humakbang pasulong. Pagbitaw para sa pag-unlad. Ang pagtanggap na hindi mo na kailangang ayusin ang bangkay ng iyong kahapon ay isang anyo ng kalayaan. Ang kahapon ay kusang malilibing sa limot at sa kasaysayan habang ikaw ay patuloy na naglalakad palayo rito. Huwag hayaan na ang iyong buhay ay maging isang sementeryo ng mga alaala, sa halip, gawin itong isang hardin ng mga bagong gawa at tamang desisyon. Tandaan, ang buhay ay matatagpuan sa paghakbang pasulong, hindi sa pagbabantay sa mga bagay na wala ng buhay. Pangwakas na pananalita, ang pagpili sa ngayon. Bilang pagtatapos, nais kong iwanan sa inyo ang isang hamon, bitawan ang mga bagahe na hindi na ninyo pag-aari. Madalas nating isipin na ang pagdadala ng pagsisisi at sakit mula sa kahapon ay tanda ng pagiging responsable o mabuting tao. Ngunit ang katotohanan, ang pagkapit sa mga patay na pangyayari ay isang pagnanakaw sa ating sariling kinabukasan. Tandaan natin na ang buhay ay hindi isang paligsahan ng pagiging perpekto, kundi isang serye ng pagbangon mula sa pagkakamali. Hindi ka espesyal para maging perpekto, tao ka lang na kailangang dumaan sa trial and error upang matuto. Ang bawat pagkakamaling nagawa mo ay hindi man siya sa iyong pagkatao, kundi mga ukit ng karanasan na nagpapatatag sa iyong pundasyon. Huwag mong ubusin ang iyong lakas sa pagbabantay sa libingan ng iyong kahapon. Hayaan mong ang nakaraan ang maglibing sa kanyang sarili. Ang iyong responsibilidad, ang iyong kapangyarihan, at ang iyong buhay ay wala sa likod, ito ay nasa harap mo mismo, sa bawat hininga at desisyong gagawin mo sa sandaling ito. Paglabas mo sa pintong ito o sa pagmulat mo bukas ng umaga, piliin mong huminga ng maluwag. Hindi dahil naging perpekto ang lahat, kundi dahil tinanggap mo na ang kahapon ay tapos na, at ang ngayon ay isang pagkakataong muling lumikha ng bago. Mabuhay ka sa kasalukuyan, dahil doon ka lamang tunay na may kapangyarihan. Ang pangwakas na mensahe ng ang bagong kwago. Tiyak ako na mayroon kang napulot na gintong aral mula sa ating naging pagtalakay. Katulad ng aming layunin dito sa ang bagong kwago, kami ay nakatalaga sa pagtuklas ng mga katuruan at prinsipyo na maaaring bago sa iyong pandinig, ngunit may katotohanang hindi mo may kakaila. Marami pa kaming inihandang mga bidyo na ang tanging hangarin ay paunlarin ang ating kaisipan. Sapagkat naniniwala tayo na ang ating kakayahang mag-isip at mga tuwiran ang pinakadakilang kaloob ng may likha sa atin, bukod sa hininga ng buhay. Huwag mong hayaang huminto ang iyong paglalakbay tungo sa pagiging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Ang pagkatuto ay isang walang hanggang proseso, at ang pagpapatuloy sa landas na ito ang tanging paraan upang magtagumpay. Ngayong narito ka, ikaw ay bahagi na ng komunidad ng ang bagong kwago. Upang manatiling konektado sa ating mga susunod na paglalakbay sa karunungan, huwag kalimutang i-click ang like at subscribe button, pati na rin ang bell notification upang lagi kang updated sa ating mga bagong uploads. Gawin mo ring misyon ang pagpapalawak ng ating komunidad. I-share mo ang bidyong ito sa iyong mga mahal sa buhay. Tandaan natin ang batas ng kalikasan, kung ano ang iyong itatanim, siya mong aanihin. Kapag nagbahagi ka ng kabutihan at karunungan, tiyak na higit pang kabutihan ang magbabalik sa iyo. Maraming salamat sa iyong oras at tiwala, kaibigan. Aasahan ko ang muli nating pagkikita sa mga susunod pang kabanata ng ang bagong kwago. Hanggang sa muli.